Good day, everyone. So, our topic for today is all about matrix. So, what is matrix? So, matrix is, or our matrix laboratory, is a fourth generation high level programming language and interactive environment for numerical computation, visualization, and programming. This MATLAB is developed by MathWorks. So, what are the following uh, commonly used mathematical calculations used in MATLAB? So una, we have the dealing with matrices and arrays. So ito yung ating magiging discussion for today, which is all about matrices and arrays. And magpapahapyaw tayo ng konti sa ating next natin, which is meron tayong 2D and 3D plotting and graphics, linear algebra, algebraic equations, nonlinear functions, statistics, data analysis, calculus and differential equations, numerical calculations, integration, transforms, curve fitting, and various other special functions. So yan yung ating commonly used mathematical calculations na ginagamit natin sa MATLAB. So start tayo sa ating discussion, which is ano ba yung makikita natin sa screen when we are using MATLAB. So una, as we can see here sa ating screen, may makikita tayong large area sa ating screen na to which occupies ng ating command window. So ano ba yung ating command window sa ating MATLAB? So this command window, this is the main area kung saan yung ating commands can be input at the command line. So ang command line natin ay at this portion, so nasa command prompt natin siya. So command prompt natin is yung ating double arrow pointing to the right. Ano po? So dyan natin ini-input yung ating mga command. Sabihin natin meron tayong 5 plus 5 na command. So napapalabas natin meron tayong answer na is equal to 10. So yan yung ating command window. Next natin, ano pa yung nakikita natin? So dito sa ating left side, meron tayong current folder which is this panel. It allows you to access the project folders and files. So since wala pa tayong nagagawang mga folders, so vacant pa siya dito. Wala pa siyang laman. Next tayo, command history. Sir, nasa po yung command history. So narito, kapag online tayo nagamit ng MATLAB, nandito po siya. So nakikita nyo dito yung ating mga commands na ginagamit. Simulan yung ginamit natin itong MATLAB. Next sa atin, ano pa meron tayo? Or siya yung ating panel which shows or rerun commands that are entered sa ating command line. And the last one, meron tayong workspace. So ang workspace natin dito sa part na to, so yan yung ating dyan natin makikita lahat nating mga variables na ginawa or in-import sa ating files. Let's say for example, meron tayo sa command window na naging value na 10, which is siya yung ating answer. So as you can see here sa ating workspace dito, meron tayong name na ANS or answer which has a value of 10. So yan yung ating mga common na nakikita sa ating screen or panels na nakikita sa ating screen sa computer or laptops. Ano po? Next tayo, as you can see here sa ating command window, ang ating MATLAB can act like a super complex calculator. So, pwede tayo dyan gumamit ng mga addition operator, pwede tayo dyan kuha ng ating mga square, ng ating cube, ng ating raised to the fourth power ng ating mga value. Sabihin natin meron tayong 5 raised to second power or 5 squared. Lalabas natin dyan na answer will be 25. So, bukod dyan, meron din tayo trigonometric functions. Pwede tayo dyan gumamit ng ating sine 90, which is may mapapalabas tayo dyan value na 1, cosine 0, may na mapapalabas tayo dyan 1, ano po, and so on. So, para lang siyang calculator na super complex. Next sa ating discussion will be about semicolon. So, ano naman yung purpose ng ating semicolon sa MATLAB? So, kapag tayo nagamit ng semicolon, it acts,
it acts as our end of our statement. And also, kapag matrix, siya yung ating magiging pang-skip ng ating row. Sabihin natin, mag-semicolon tayo after our elements ng ating row. Sa gagamit tayo ng ating semicolon to jump through sa ating next row. So, try natin. Sabihin natin, meron tayong semicolon which indicates yung ating end of statement. Sabihin natin, meron tayong x is equal to 5. Yan. Semicolon, then y is equal to 10. Then, semicolon, z is equal to 15. In-enter natin siya. Yan. Di ba may mga nalabas sa ating command window usually kapag nag-enter tayo? So, kapag tayo ay naggamit ng ating semicolon, hindi siya mag-show sa ating command window. Pero kapag ang ginamit natin ni x is equal to 5 na walang semicolon, lalabas siya yung ating value ng x sa ating command window. So, ginagamit natin si semicolon para hindi na natin kailangang palabasin yung ating value sa ating command window. Sa matrix naman, nabanggit ko, so it acts ng ating pag-jump through sa ating next row. Let's say, for example, meron tayong matrix A, equal siya sa ating 1, 2, 3. Then, ito yung ating elements ng ating first row, 1, 2, 3. So, para mag-move tayo sa second row, so magagamit tayo ng semicolon. Para mag-jump siya sa second row, sabihin natin 4, 5, 6. Then, semicolon, 7, 8, 9. Kapag in-enter natin siya, yan, lalabas yung ating matrix na, yan, nag-enter na siya sa ating second row, yung ating 4, 5, 6. Then, another enter siya ng 7, 8, 9 yung gumamit tayo ng another semicolon after yung 6. So, yan yung ating semicolon. Next tayo, so pag-a-add tayo ng comments. Paano naman tayo mag-add ng comments? Let's say, for example, i-note natin na yung ating A ay yung ating, take note natin na ang ating A ay yung ating matrix A na merong value na 1 to 9. So, paano natin siya i-note or i-comment sa ating command window? So, gagamit tayo ng percent sign. So, percent sign, then itatype nyo lang dito kung ano yung mga gusto nyong i-comment. Sabihin natin A is our matrix sign, our matrix A, which has an elements of 1 to 9. Ano, kapag in-enter mo yan, wala siya lalabas sa value kasi comment lang natin siya. Next tayo. So, ano ba yung ating mga pwedeng gamitin na mga operators and special characters sa ating MATLAB? So, unahin natin ang ating addition. So, addition natin, so kung ano yung ginagamit natin sa mga normal na solution, so same lang din dito sa MATLAB, which is meron tayong positive sign or plus sign. So, kung mag-add tayo, katulad yung ginawa natin kanina, 5 plus 5, papalabas natin yung value na 10. So, I plus I, imaginary number. So, I plus I, mapapalabas natin may 2i tayo. Subtraction naman, so same lang din ng addition. So, kapag tayo magsusubtraction, 5 minus 5, lalabas din si answer natin na 0. So, I minus I, ganun lang din, 0 yung ating value. And next naman tayo, yung ating operation na asterisk. So, si asterisk natin, so siya yung ating multiplication matrix math operation. Meron tayong 5 times 5, meron tayong 25. I times I, meron tayong negative 1. Then, ano naman yung ating division? So, division natin is either left side division operator or right side division operator. So, pwede tayong mag 1 divided by 1 na naka-left side. Dapat yung 1 na lalabas dyan. Or 1 na naka-right side divided by 1. So, ganyan lang din lalabas. 1. Next tayo yung ating dot asterisk at saka yung dot slash. Bali yung ating dot asterisk at saka yung ating dot slash sign. So, ginagamit naman natin siya as our array, multiplication, and division. So, siya ay element-wise operation. Let's say, for example, meron tayong array. Array natin ay meron tayong values na 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos, kapag gusto natin i-multiply yung ating array na yan, sabihin natin yung bawat elements, i-multiply natin by 5. So, dapat meron tayong 5, 10, 15, 20, and 25. Kapag ginamit natin yung dot multiplication or dot asterisk.
Sabihin natin meron tayong a dot asterisk ng ating 5. So, lalabas natin diyang answer will be 5, 10, 15, 20, 25, which is tama. How about naman yung ating a dot slash 5. So, lalabas natin dyan is naka 1 divided by 5, 2 divided by 5, 3 divided by 5, 4 divided by 5, and 5 divided by 5. Ano? So, yan yung ating magiging answer. So, meron tayong mga basic na ginagamit, which is yung ating, nagamit din tayo ng caret. Ano? Caret. So, si caret, yung ating parang naka-arrow upward. So, pwede rin natin siyang gamitin sa ating MATLAB. Sabihin natin meron tayong 10 raised to 2. So, nagamit tayo ng caret para ma-indicate natin na naka-raise yung ating 10 sa 2. So, equal siya. Ano ating magiging value? Dapat 100. Sala. Ano, so, 10 squared. And meron tayong 100. Sala yun na yung napindot yung kanina. Naka-equals. Dapat wala. Ano po? Then, yan yung ating operators, basic operators, and special characters. Next tayo. So, tayo naman ay yung ating mga complex numbers. Ano ba yung ating complex numbers? So, siya yung ating combination ng ating real numbers at saka ng ating imaginary numbers. Ano ba ating mga real numbers? So, meron tayong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, including ating mga negative values, which is meron tayong negative 1, 2, 3, 4, negative 7, may 0 din tayo. Kasama din siya sa ating real number. And, yan. And yung ating imaginary number naman, so yung ating mga numbers na meron tayong I sa tabi niya. Ano? So, may I or J. Sabihin natin, meron tayong x ay equal sa ating 1 plus I. So, kapag meron tayong 1 plus I, so this will be our complex number na value ng ating x. Meron tayong y ay equal sa ating 7i. So, naka-imaginary number lang siya. Ano? So, yung ating value ng ating real number is 0 lang. So, yan yung ating complex number. So, ano pa ang ating mga application, basic application sa ating MATLAB? So, aside from that, pwede rin tayo gumamit ng mga special variables and constants. So, yung ating ng A and S, it will indicate yung ating recent or yung pinakalas natin na value ng ating A and S, which is makikita natin sa ating workspace na 100 siya. So, kapag in-enter natin yung ating A and S, lalabas siya is 100. Ano? Next tayo yung ating pi. So, pi. So, lalabas natin dyan is yung value ng ating pi na value. 3.1416. So, ang ating INF, siya yung ating infinity. Ano po? And ano pa ba? Yung ating format. So, paano tayo mag-format ng ating MATLAB? I mean, kung ano yung magiging format ng values natin. As you can see here, ang ating mga nalabas na values sa ating imaginary at saka sa ating complex number ay 4 na decimal places, 4 decimal places. Kasi ang ating default ng ating MATLAB ay naka-format tayo ng short. Ano po? Naka-format tayo ng short. So, kung ayaw nyo na 4 na decimal places, gawin natin siyang mahaba. Ano? So, gawin lang natin siya na format along. Ano? So, kapag tayo ay nagkuha na, halimbawa, sabihin natin ay 10 divided by 11, ang ating magiging answer is 0.09, ay 0.9090909090909. Pero kung tayo naka-format short, so meron din tayong tinatawag na format short E. Ano? So, si format short E naman, so naka-short siya, 4 decimal places with ang tawag dito sa term na to? Yan. Let's say, for example, meron tayong 0.9090909. So, kapag siya ay naka-format short E, 10 divided by 11, yan. Nakalagay dyan is 9.0909 E negative 01, which indicates na ang ating value ay naka 9.0909 times 10 raised to negative 1. Kung ayaw nyo naman naka-format na ganyan ng itsura, gusto nyo mas mahaba, so format long naman format long E na naka-exponent. So, meron tayong 10 divided by 11. Lalabas natin dyan is naka 9.09090909 1
E, negative 0, 1. Ano po? Meron din tayong iba pa. So, meron tayong format, rat, naka-rational yung ating value. Ano po? So, sabihin natin ano ba yung mga pwede natin rational. Sabihin natin 0.5. So, kapag in-enter natin dyan, ang ating 0.5, lalabas natin dyan is 1 half. Ano po? So, meron pa tayong mga ibang format, ano po, which matatakal naman natin or maaaral nyo naman kapag inaral nyo ng buo si ating MATLAB. Ano pa ba yung pwede nating aralin? So, pwede tayong gumamit ng ating plot. Pwede tayong mag-plot ng ating mga data using MATLAB. So sa MATLAB, marami tayong different plot types na pwede natin gamitin. So meron tayong line graph, meron tayong bar graph, and many more. Pie graph meron din. Let's say meron tayong data. Sabihin natin sa ating A ay X na lang. Meron tayong data from 1 to 10 na X. Sala pala. So meron tayo. One to 10 na value. So, meron tayong 1 to 10 na x. Then, lagyan natin yung value ng ating y na meron tayong sabihin natin meron tayong 0.5, 1, 1.5, 2. Then, meron tayong 5, biglang baba ng 4. Then, 3. Then, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron din tayong sa 10 values ng ating y. Ano po? So, kapag ipinalat natin siya sa ating line graph, so itatype nyo lang is plot, then x as our x-axis, then y as our y-axis. Then, kapag in-enter nyo dyan, mag-show sa ating screen yung ating plot ng ating x versus y. So, bukod sa line graph, pwede natin siyang kunan ng graph using bar graph naman. So, bar xy naman. Yan, nakaganyan natin bar graph. Pwede rin tayo mag-pie graph. So, pie naman tayo xy. Ano po? So, yan yung ating plotting using MATLAB. Next tayo, and yung ating magiging last discussion, which is all about matrix naman. So, paano naman tayo mag-matrix sa ating MATLAB? So, ano yung mga commands natin na ginagamit? So, una, di ba tayo ay ang una natin gagawin is define a variable with a value. Sabihin natin yung ating variable, which is a, equal daw siya sa ating 5. Bale, kapag tayo ay nag-assign ng ating variable, ini-equate lang natin siya using equal sign. And halimbawa naman, meron tayong matrix. Sabihin natin, meron tayong matrix. Paano tayo mag-define ng matrix sa ating MATLAB? So, gagamit lang tayo ng bracket. So, meron tayong A. Sabihin natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5 na matrix. Which is, this is a row vector. Kasi, iisa lang ang ating row. Pero marami tayong number of columns. So, kapag ganyan, isang row, marami tayong columns, that is a row vector. Kapag in-enter natin siya, so 1 row lang tayo, but we have 5 columns. So, this is a row vector. Or kung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng linspace. Meron tayong command na tinatawag na linspace. So, close parenthesis lang tayo. Then, indicate nyo lang dyan kung saan magsisimula yung value. Sabihin natin 1. And kung saan siya matatapos, so 10. Tapos, kuwet. Yan. Kung ilang number of points, sabihin natin 4. Ano yung magiging values natin dyan? So, meron tayo 1, 4, 7, and 10. Next naman tayo, yung ating, paano naman po tayo, sir, gagawa ng 2x2, 3x3, or maraming
mga rows. So, tinuro ko naman sa inyo before na gagamit lang tayo ng semicolon. Sabihin natin meron tayo 1, 2, 3, then semicolon to jump through our second row, 4, 5, 6, then our third row using semicolon, then 7, 8, 9. So, that is our 3 by 3 matrix using semicolon. Ano po? What if naman, sir, gusto mong palitan yung 1 dun sa una? Sa ating first element, sa ating A11. Paano natin siya papalitan? Sabihin natin, gusto ko siyang palitan ng imaginary number. So, palitan natin siya. So, gagamit lang tayo ng A, then close parenthesis, then indicate nyo lang kung saan siyang row, 1. Then, kung saan siyang column, 1. Then, close parenthesis, then equal, palitan natin siya ng I. So, lalabas na dyan, ang ating matrix ay puro naka-complex number, which is yung ating una, naging 1i na siya. And the rest ay puro real number na lang siya, then 0i. So, yan yung ating paggamit ng pag-change ng ating element. Tapos, ano pa, bukod sa row vector, meron din tayong column vector. So, kapag column vector naman, iisa lang yung ating column, but we have n number of rows. Sabihin natin, meron tayong 5 number of rows with 1 column. So, paano tayo mag-1 by 5? So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, gagamit lang tayo ng semicolon as our separator ng each row. Kapag in-enter nyo dyan, so naka-column vector na siya. So, yan yung ating row vector, yung ating dimension, paggamit ating dimension ng ating matrix, at saka ng ating column vector. So, kaya din siya tinawag na matrix laboratory kasi pwede rin tayong gumamit ng matrix dito using imaginary numbers. So, pwede rin tayong mag-addition, subtraction, multiplication sa ating matrix. Ano? Kahit siya ay may real number or kahit siya ay merong imaginary number. Kung sa Microsoft Excel ay hanggang real number lang tayo pwede mag-matrix, dito pwede tayo mag-imaginary number. Ano? Sabihin natin meron tayong A equal sa ating, basic muna tayo, walang imaginary number. 1, 2, and 3. Tapos ay meron tayong 4, 5, and 6. So, meron tayong 2 by 3 matrix na A. Next tayo, letter B, gawin natin siya 3 by 2. So, meron tayong, sabihin natin ay 1, 2, 3 by 2 tayo. So, meron tayong 3 rows and 2 columns. Then, 3, 4, then 5, 6. So, meron naman tayo dito na 3 by 2 matrix. Yung ating matrix 8, meron tayong 2 by 3 matrix. Dito naman sa B, meron tayong 3 by 2 matrix. So, paano tayo operation using MATLAB? So, kung ano yung ginawa nyo lang before, ganun lang din yung gagawin natin sa ating matrix na operation. Kapag tayo mag-a-add, edi ganito lang tayo, A plus B. Hindi mag-a-add lang dyan yung ating mga values. So, since ito ay magkaiba ng dimension, hindi tayo pwede mag-add dyan. So, let's try, maglagay tayo ng C na naka 2 by 3 din. Sabihin natin, meron tayong 10, 10, 10, at meron tayong 0, 0, 0. So, kapag pinag-add natin yung A and C, may mapapalabas tayo dyan na sagot. Is meron tayong 11 as our first element, 12, 13, 4, 5, and 6. Ano po? Next naman tayo, pag pinag-minus natin yung A and C, may mapapalabas tayong value dyan. Ano po? Iba ang ating A minus C sa ating C minus A na value. Ano po? Then, pwede rin tayo mag-multiplication. So, 8 times C, may mapapalabas tayo dyan na error. Error siya kasi matrix operation. So, kailangan tayong gumamit ng A dot C. A dot. Ay, hindi pala. Sala pala yung ating A times C. Ano? Kasi, ang ating C, bakit siya nag-error?
Kasi 'di ba dapat ang ating matrix multiplication, dapat yung ating number of column sa ating unang i-multiply ay equal dapat siya sa ating sala. Kung meron tayong A times B, so dapat yung ating column ng ating A ay same value or same number ng ating row sa ating B. So, since yung ating A ay meron tayong 2 by 3 matrix, so ang ating column ay 3. Pero dito sa ating C, ang ating C kasi ay 3, 2 by 3 din, so 2 lang yung ating row. So, ang ating column sa A ay 3, yung ating row sa C ay 2, so hindi sila equal. So, hindi tayo pwede mag-operate using multiplication. So, doon tayo sa A and B. Kasi yung ating A ay 2 by 3, ang B natin ay 3 by 2. So, ang magiging resulting value natin dyan ay 2 by 2. So, kapag A times B, ang mapapalabas natin dyan ay 2 by 2 matrix lang na minultiply natin. So, kapag B times A tayo dyan, may mapapalabas tayo, yes. So, 3 by 3 naman siya na matrix. I-try naman natin siya kapag complex number. Sabihin natin meron tayong A ay equal siya sa ating I plus I plus I. Meron tayong 2I, 2I, 2I. Ayan. So, meron tayong 2 by 3 matrix sa A. Kasi ang B natin ay 3 by 2 din. Sabihin natin ay meron tayong I, 2I, 2I, then 3I, 3I. So, kapag pinag-multiply natin yan, A times B, edi dapat meron tayong 2 by 2 matrix. So, may napalabas tayong negative 6, negative 6, negative 12, negative 12. Kapag B times A naman, may mapapalabas naman tayo na value ng ating matrix B times A. So, yan po ang ating paggamit ng ating MATLAB with respect sa ating matrix. So, that's it for our discussion ng ating MATLAB. We still have different functions na pwede natin gamitin sa MATLAB, but we don't, di muna tayo magpupursue doon. So, kung gusto nyo ma-explore ng ayos yung ating MATLAB, find other materials na mai-discuss sa inyo yung lahat ng mga functions, lahat ng commands, at lahat ng mga pwede natin gamitin sa ating MATLAB. So that's it for today and sana may natutunan po kayo ngayon sa paalam.